Guys, nasira na yung flash natin. So, ito yung flash na lagi kong ginagamit. This is the Godox V860 Mark III. At nasira na siya. Usually, ang mga nasisira lang naman sa flash is yung hot shoe niya or itong tape. Ang maganda dito sa Godox, pwede mo siyang mapalitan. So, nag-order na ako at dumating na. Nalaglag kasi ito eh. Bukod sa nalaglag siya na tumama ito, yung hot shoe. Kasi natatanggal siya. So hindi na siya kumakapit. So kahit nakalock, tatanggal pa rin, 'di ba? Nakalock 'yan. So eto, may problema na yung lock niya. Hindi ko alam kung common na issue yun ng ganitong klaseng lock kasi mas maganda pa rin yung twist lock. Pakita ko sa inyo yung twist lock. So ito yung isa pa nating flash from Godox din. Pero yung locking system niya, ito yung twist. Yung screw. Ini-screw lang siyang ganun. So pag ganitong klase yung lock, mahihigpitan mo siya ng mahigpit na mahigpit talaga. So hindi siya basta-basta matatanggal or malalaglag. Pero good thing nga dito kay Godox, pwede mong mapalitan yung mismong tong part na to, yung hot shoe, yung kumakabit sa mismong camera. Tingnan natin kung maikakabit natin ng mabilisan lang. So hindi mo naman kailangan maging expert sa pagkakabit nito kasi ginawa nga to ni Godox para madali mo siyang mapalitan. So ito yung part na binili natin. Uy! Di-screw to ah. Anyway, mas gusto ko to kaysa sa ganitong klaseng mechanism. Pero hindi ko alam kung same yung part number o kung papasok siya. Pero mukha namang papasok. Sana pumasok. At mas gusto ko tong ganitong klaseng mechanism. So, meron siyang screwdriver na kasama tapos merong 4 na tornilyo. In case na hindi nagagana tong tornilyo na to. So baklasin na natin. Tingnan natin. Ayos tong flash ha. So buhayin muna natin. Test. So gumagana naman. Tanggalin muna natin yung battery. Just in case na mayroong mag-short. Nakapatay naman siya. Babaklasin lang natin yan. Ang lambot lang ng screw ah. Maganda rin yung kasama niyang screwdriver ah. Yun yung kagandahan sa mga ganitong klaseng flash eh. So Godox is a third party flash. Kaya mo siyang i-repair kung sakaling may masira. Tapos mura lang nga pala to ah. Tong part na to. Less than 400 pesos. 360 ko ata nakuha. From China. So, ingatan mo lang dyan yung ribbon. Itong part na to. Meron siyang ribbon. Tadaan! Paano nga ba ito tinatanggal? Tingnan natin kung matatanggal natin na mabilisan lang. Hindi kasi ako nanood ng YouTube tutorial kung paano ito tinatanggal. Common sense lang ang gagawin ko, guys. So, ingatan mo yung ribbon na yan. Hinihila ka lang ba, boy? Ano nga ba ito tinatanggal? Kailangan ba ng tweezer? Huwag pa masisira. Medyo mahal din tong flash na to kapag nasira eh. Basta ka lang ba hinihila, men? Nihila lang ata to. Nihila lang pala. Nihila lang siya. Ganda lang yung pagkakakapit ng contact. So, ang lagay, pag ganyan, hindi ka naman mamamali eh. Or hindi ka naman mababaliktad ng lagay dito. Pero maganda na rin natandaan mo kung paano. So, ito yung loob niya. Kakabit lang natin to. Testing ko nga muna kung may lalagay. Kasi kung hindi, edi epic fail tong content natin. Tingin ko pasok naman. Ano bang madaling paraan para ito ikabit? Kailangan mahawakan sa pinakadulo. Parang kasi siyang kulay blue, guys. 10 years later. Ang tagal ikabit ah. Iniingatan ko kasi. Ingatan ko ng sobra. Alam niyo yung naglalagay ng sinulid sa karayom? Parang ganun. Nipis kasi niya. Tapos kailangan mo din siyang ingatan kasi delegates.
Paano ba siya kayo nakakabit? Pinapasok lang to, ini-slide lang eh. Pero kailangan ko ata ng tweezer. Gagamitan ko na siya ng tweezer. Mingo, gamitan na natin ng tweezer, Mingo. Pwede naman palang gamitan ng tweezer, no? Ano pang mga pinagagawa ko? Dapat madali lang to eh. Yun. Makabit ko na. Tingnan na lang natin kung gagana siya. So parang hindi eksakto tong nabili natin. O may mali ba akong nagawa? Meron ba akong maling nagawa? O may maling hindi nagawa? Parang hindi eksakto pero pumapasok naman. Kaya ba meron siyang screw na kasama kasi gusto niya mas mahaba? O para dahil dun sa nalaglag? Tingnan natin. One screw. Another one. What's up, Mingo? What's up? Lalo ng bugtong hininga mo ah. Para siyang hindi eksakto pero pumasok naman yung screw. Laglag yung isa eh. Mahanap pa ba natin yun? Dahil meron naman siyang extra. Gamitin natin yung extra. Ano, Mingo? Bad trip ka na naman. Gamitin natin yung extra. Kasi may extra nga siya eh. So, there you go. Saktong higpit lang. Well, hindi mo naman yan may higpitan ng sobrang higpit kasi ang liit na itong screwdriver. Wala kang leverage. So, oy, huwag mo yan ilaglag, Mingo. Kailangan pa natin yan. Moment of truth. Pero tabi ko muna to. So, let's see. Kung naayos ba natin or nasira natin. So, DIY ba? Na do it yourself o baka naging destroy it yourself. So, gumagana pa rin yung flash. Off natin. Try natin dito sa camera. Tingnan natin kung gagana. Pag ito gumana, syempre dapat gumana kasi pag hindi gumana, ang lungkot naman nun. On. Moment of truth. Panis. Panis, Mingo. Tada. Try natin sa continuous. Kita nyo yan? Gumagana pa rin. High speed. Tapos ito, hindi na siya umaalog, hindi na natatanggal. So mas maganda yung nakuha natin na ganito, hot shoe. So ito, hindi pa naman to totally sira. Tingin ko may magagawa naman pala eh. Pinalitan ko pa. Meron pala dito nitong screw. Ayan oh. Kita niyo yung screw na yan, yung puti. Kita niyo ba? Ayan o. Merong white na screw. Ayan. Yung white na screw. Yan yung para humigpit. Tama ba? Kung tama yung iniisip ko, kasi pag ginanon mo siya, chup, hihigpit siya. So meron naman palang control. Well, kaya ako to pinalitan din naman kasi nga bumagsak siya, nalaglag, tapos bumagsak. Tumama mismo tong plate, kaya nabaluktot siya, nabaliko. Kaya papalitan ko na rin naman. Well, 300 pesos lang naman to. And usually, sa mga flash, lalo yung mga native na flash para sa camera, like ng Canon, Nikon, ng Fuji. Though yung Fuji, hindi siya masyado nagbibenta ng flash or wala ka masyadong makikita na Fujifilm na flash dito sa atin kasi mostly third party yung ginagamit ng mga Fujifilm users. Ito lagi yung nasisira sa kanya, and kapag nasira to, dadalin mo siya sa service center tapos sila yung magpapalit kasi medyo mahirap palitan and tanggalin, hindi readily available yung mga ganitong klaseng parts. Yun ang kagandahan naman at advantage ng third party flash like Godox. By the way, this video is not sponsored Sinishare ko lang sa inyo yung thoughts ko dito sa Godox at saka kung bakit ko pinili itong flash na to. Isa to sa mga advantage ng Godox na flash, yung kaya mong mapalitan yung
sira niyang parts ng ikaw lang. Kahit wala ka masyadong experience sa pagpapalit, basta meron kang common sense at mahilig ka manood at magkutingting, magagawa mong palitan tong part na to. So ayun, ayos na ulit yung flash natin. Hindi na siya nalalaglag. So yun guys, naway may natutunan guys sa video na to. Thank you guys for watching Hate Photography TV, and please don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay! Ang haba na itong content natin guys. 23 minutes yung recording. Oh boy!